Puno ng inspirasyon ang kwento ng isang asong nagsisilbing gabay sa daan at bodyguard ng kanyang paralisadong amo. Sa Facebook, kumalat na ang litrato ng dalawa habang hila ng aso ang sinasakyang kariton ng kanyang amo. Narito po ang report. Sinong di maaantig sa larawang ito na kumakalat sa Facebook? Isang asong matyagang hinihila ang kanyang among paralisado para ligtas na makatawid sa kalsada. Aming hinanap ang pares at dito namin sila natuntun. Saglit na nagpapahinga sa gilid ng Litwasan Street sa Quezon City matapos ang ilang oras na pamamalimos. Kwento sa amin ni Mang Tony, taong 1988 nang malungko siya matapos tamaan ng bala ang kanyang likod na nagdulot sa kanya ng paralysis. Matapos ang 21 taon, nakilala niya ang asong si Douglas na mula nooy naisilbi na niyang paa at gabay sa daan. Ihito siya. Alam niya, pag medyo bata na, ihito kami. Personal bodyguard din daw ni Mang Tony si Douglas. Alam niya lahat yun. Basta sinabi kong kalaban, aagatin niya. Basta sinabi kaibigan, kahit hawakan mo, ganun ang aso. Ang katapatang ito, nasaksihan mismo ng mga kapitbahay ni Mang Tony. Yan ang nag-guide sa kanya kahit saan siya pumunta. Hindi naman niya kayang magtulak na mag-isagaan. Palagi niya daladalay talaga yan eh. Kasama niya palagi yan. Sa bawa? Kaya naman di na sila nagugulat kung bakit ganun na lang ang pagmamahal na isinusukli ni Mang Tony na wala raw ibang kamag-anak sa Quezon City. Pag kumakain siya, hindi pwedeng hindi kakain ng aso. Yun, pag wala siyang pera, yung tira niya. Pero pagka marami siyang pera, tigis-ang order sila ng aso. Hindi kaya inalagaan ko mabuti. Kinakain niya, kanila at sabaw. O hindi ko bilip pinapakain ng buto ng manok, buto ng baboy. Bawal yun, tutusok ang bito ka. Dali, akyat! Pa! Para kay Mang Tony, higit pa sa pagiging bantay ang turing niya kay Douglas. Siya rin ang pinakamatalik niyang kaibigan. Oh, siya lang pinakamamahal ko sa buhay ko eh. Wala na akong ibang kamakayo, lalo mga ano dyan. Ako lang mag-isa. Para sa saksi, Jam Santay nag-uulat.